beses na nakainkwentro nila ang misteryosong ibon. Po namin din sa Busay, naglingon-lingon si Nicole. Nakita na daw niya. Tapos biglang pumagaspas na lang po sa kabigatan at kalakihan po talaga yung isa pa. Talagang liblib po. Yung wala po talaga masyadong nada. Pag nakatalikod na sa kanya, saka po siya susugod. Sa limitan po ay every Wednesday po talaga siya nalabas. 9 po talaga kalimitan. Pakiramdam nila, hindi lang daw iisa ang umaataking ibon sa kanilang bayan. Tingin ko po magkakaiba po talaga. Nung kami lang pong dalawa ni ate, maliit pa po nun eh, pero nung kami po talagang dalawa namin Angel, sobrang laki na po talaga niya. Ang mga residente ng barangay na sakop ang Busay, naaalarma na sa sunod-sunod na ulat tungkol sa misteryosong ibon. Kaya lumatik na sila sa aming programa. Ang nais ko lang, maliwanagan kami na ano ba talaga yung umatake sa aming lugar na ito na hindi masugpo-sugpo bakit palagi siyang umata. At dahil hindi raw gawain ng pangkaraniwan na ibon ang mang-atake ng tao, at ngayon din lang daw sila nakaranas ng ganon ka-agresibong ibon, idagdag pang hindi ordinaryo ang laki nito. Ang susunod sa tuloy ng mga taga rito, hindi ito basta-bastang ibon. Naniniwala po ako na ito ba ay aswang. Kasi po malakas po siyang umatake. Sa palagay ko po may aswang. Pag isang ano niya sa tao, umalis na siya. Ang mga residente tuloy, nagkakatakpan na. May pagkakataon na ayun namin din gabi sa Busay. Bago pa lang po kami papasok, ay talaga kami po ay naninervyos na. Para subukang matutuan ang kinaroroonan ng tinatapos ng malaking ibon na bibot sa kagubatan sa palibot ng Busay kasama ang isang mananambal o folk healer. Tinumo nila isang puno na malapit sa isang kuweba na pinaniniwala ang tirahan ng umaataking ibon na naghahasik ngayon ng takot sa bayan. Dito ma'am, nakatira ako. Hanggang sa meron silang napansing kakaibang bakas ng paa. Ano po yung pakat ng paa niya ma'am? Ayan. Hanggang ang kinatatakutan nila lang. Nalitratuhan nila. Tinitiran ko po yung ibon para makita po yung ibang tao, yung itsura niya. Ibon nga ba ito? Di talaga pangkaraniwan. O isang aswang nila lang? Sa palagay ko po may aswang. Base po din sa picture. Dapat ba talaga itong katakutan? Ayan o, kasama. Ang pagpapatuloy ng investigasyon sa nangangalmot at umaatake na lumilipad ng misteryosong nilalang sa isang bayan sa Quezon. Ang aming pagbabalik. Pumapagaspas ngayon ang takot sa bayan ng Punisan sa Quezon Province. Sa kailaliman kasi ng gabi, may lumilipad na nilalang na umaatake raw sa mga motorista. Yun na lang po ang kanan. Masakit kasi po yung ulo ko. Sobrang laki na po talaga niya. Ang mga nabiktima, labot na ng mahigit 20. Sa palagay ko po may aswang. Kung yun man ibon, dapat pag isang ano niya sa tao, umalis na siya. Para mabigyang nilinaw kung ano ba itong lumilipad na nilalang na umaatake sa kanilang mga kababayan. Kasama ng isang mananamba, pinuntahan nila ang isang kapatid ng guba kung saan pinaniwala ang nakatira ang kinatatakutang malaking ibon o nilalang. Layo pa yung. Ang sadya nila ang isang malaking puno na ayon sa ilang mga residente o sige raw puno ng misteryosong ibon o nilalang. Dito ma'am, nakatira ako. Doon siya nakasiksik ko. Doon sila lalim. Nakakita sila ng kakaibang